Another math concept na naman ang ating malalaman ngayon. So, kaya mo bang kumuha ng square root gamit ang pen and paper lang sa perfect square number? Pause the video and try to get square root of 169 with solution. Tinry mo ba? Kung tinry mo at nakuha, very good. Kung interested ka namang malaman kung paano siya kunin na kahit hindi mo memorize, stay tuned. So, actually matagal ng method na ginagamit sa math to, hundreds of years na. Ang unang step is isip muna tayo ng integer na pag minultiply sa sarili niya is malapit na sa 169. Let's say for example, wala tayong idea. Let's say, ang alam lang natin is 10 times 10. Pipiliin natin yung 10 as an initial integer. Then we will multiply it by itself. 10 times 10 is 100. Of course, malayo yan sa 169. So ang gagawin natin is itutuloy lang natin yung process. So yung 100 na yon, yan, i-add up ulit natin dun sa kanyang root na 10. Yan, o yung and then yung next digit nung kanyang root, which is 11. So kasunod ng 10, 11. Tapos ipa-plus natin yung tatlong digit na to. So ang sagot natin dyan is 121. So lumalapit na. Pero hindi pa rin equal sa 169. Kaya itutuloy pa rin natin yung process. So kukunin ulit natin yung 121 na yon. I-add ulit dun sa kanyang root na 11 o yung huling digit na inad mo. Tapos yung next digit dun sa 11, which is 12. At ang makukuha natin syempre is 144. Hindi pa rin yan malapit sa 169. Ituloy lang natin yung process hanggang sa ma-reach natin yung 169 na yon. So kukunin ko ulit yung 144. Ayan. Ipa-plus dun sa kanyang root na 12 o yung last digit na inad natin. And then yung next digit na 13 kasi ang sunod ng 12 ay 13. Tapos at last, we get the answer 169. So equal na siya. Kapag equal na siya doon, ibig sabihin yan, yung last integer na inad mo, which is 13, ito nga, yon ang kanyang square root. Ganun lang siya kadali. Now, ibig bang sabihin nito kapag tinuloy-tuloy natin yung process is makukuha natin lahat ng perfect square number? The answer is yes. Eh, paano naman tayo sigurado na tama yung method na to? Well, kung napansin mo siguro, is yung mga numbers na nasa right natin ay mga perfect square numbers yan. Kasi, according to the theory, perfect square numbers are actually the sum of the consecutive odd numbers. Papaliwanag natin ng mas simple. Pansinin mo yung mga ina-add natin dito. Let's say for example, doon sa 100, nag-add tayo ng 10 and 11, di ba? Ano yon? 21. Doon sa 121, anong inad natin? 23. Add number ulit. Doon sa 144, anong inad natin? 25. At para mas maintindihan natin, pakita ko sa inyo dito. Pansinin mo to. Kapag inad natin yung first two odd numbers, starting from 1, 1 plus 3, first two odd numbers, makuha natin yung 4. At yung 4 ay perfect square because 2 square is 4. At kapag pinlas natin yung 3 consecutive odd numbers, 1, 3, 5, ang makukuha natin dyan ay guess what? It's 9. That's 3 square. Kapag tinuloy natin, yung pattern na yan is makukuha talaga na natin lahat ng perfect square numbers. It's 1 plus 3 plus 5 plus 7. And that is, syempre, 16. That is 4 square. And so on and so forth. So again, what's the technique? The square roots are just sum of the consecutive odd numbers.